Nagkaroon na ng ashfall sa ilang barangay ng Tabaco City nitong Enero 13 na halos kasabay ng lava fountaining ng Bulkang Mayon. Kwento ng evacuee na si Leia ng Barangay Buhian, nasa loob siya ng evacuation center nang bigla siyang may malanghap na amoy asupre hanggang sa napansin niyang nagkaroon na ng ashfall sa labas. Bandang alauna po ng madaling araw. Na ano po, may bisita po kami dito na yung doktora po ayun. Tapos bumubukas po ako ng pinto. Nalanga po namin yung ashfall. Sabi pa ni Leia, agad niyang isinarado ang pinto sa pangambang malanghap ito ng mga batang kasama nila sa loob ng kwarto. Buti na lamang daw at tulog na ang karamihan tulad ni Lolo Jose na may hika. Buti po gabi bumagsak yung ashfall kasi wala naman maapektahan na tao. Kasi kagaya ni Lolo, no? Kagaya niya may sakit, nalalanghap na yung ashfall. Trigger na naman yun sa niya, sa hika niya. Sa ngayon, ma'am, wala na kasi inulan yung kaninang umaga, inulan, malakas yung ulan dito kaya walang sign na mayroong abon na naipon sa So ano masasabi nyo na tayo laging inuulan, nakakatulong din po? O mas maganda. Kasi pati yung mga tinanim natin natatanggal yung mga abo dun sa mga pananim. Kaya mas lalo ngayon mainit, mamamatay yung mga natin mga tinanim na yung mga gulay natin dito. Sa Barangay Marirok, nangangamoy asupre na rin ang kapaligiran. Pinapangambahan ang magkaroon ng sakit lalo na ng mga bata at matatanda na malapit sa paanan ng bulkan. Hindi pa kami maka-purchase, pero pinagawa ko si Doktora ng PR. Sabi ko, inaantay ko na lang yung declaration ng State of Calamity na Sangguniang Panlungsod. Nasabi po ni Governor, pananawigan na magdi-declare po. Yun na lang inaantay namin. As of the moment, they are all good. Kontrolado po. Well-controlled po ang kanilang health status. May mga nurses po tayo doon, may doctors din po tayong nag-iikot po sa bawat evacuation center. Hindi po dapat mag-alala. Samantala, labis ang kalungkutan ng pamilya ng namatay na residente ng Barangay Marirok na nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. 4 na taon nang bedridden ang 42 taong gulang na babae matapos stroke at naililikas na sana sila noong Enero 6. Tapos pagdating ng hapon, yun na, nag-preemptive evacuation na. Kaya nirescue na kami nilakap, sakay kasama yung mga counselor, and then yung police, CDRRM mo. Nirescue na kami nung hapon, maulan pa nga yun eh. Tapos nakakawang kasi hirap nga, galing sa amin, nakaduyan pa yan, binuhat pa ng mga police. Tapos nirepair kami ni Cap sa ospital kasi di naman kami pwede sa sa evacuation center. Ini-inform po ang operation center na namatay na po yung dinala naming pasyente. So I immediately coordinated and informed our city mayor and the CSWD for immediate support to the family. And then coordinate din po namin yung lugar kung saan po ibuburol yung namatay dahil hindi naman pwede sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone. Nagbigay naman ng agarang tulong ang DSWD. I believe ngayong araw, binigyan na po siya ng kaukulang assistance, especially yung burial assistance. And we're still looking for iba pang mga assistance na po pwede po nating ibigay. Gaya po nitong cash relief assistance para po doon sa pamilya po nung namatay. Samantala, 21 pamilyang miyembro ng tribong Agtang Tabagnon na nakatira sa gilid lamang ng 6-kilometer PDZ sa Buang, Tabaco City ang nananawagan ng tulong sa gobyerno matapos maapektuhan din ang pamumuhay dahil sa pag-aalboroto ng bulkan. Mahirap din po kasi lalo yung hanap buhay namin nasa loob po ng 6 kilometer. Yung kagaya ko po, nagtitinda ako ng mga gulay sa planetarium. Pinatigil po yun kasi pinasara nga yung planetarium. Umulan dito ng parang yung bateres, tawagin sa amin sa Bicol, bateres. Saka yung sinahod namin na tubig, ulan, kulay puti na po siya. Nang putulan ng supply ng kuryente ang mga nasa 6-kilometer permanent danger zone, ay kasabay sila sa naputulan. Mabuti at naibalik din agad ang supply nito
matapos silang magreklamo. Ang mahigit 80 pamilya na kapitbahay nila ay nailipat sa evacuation center, ngunit silang 21 na nakatira ay hindi nakasama. Ngunit paliwanag ng lokal na pamahalaan ng Tabaco, sumusunod lamang umano sila sa mga pamantayan ng pagpapalikas ng mga tao depende sa alerto ng bulkan. Martes ng madaling araw ay nagkaroon ng parandaliang lava fountaining. Kagabi po, short-lived lamang po na maiksi lang, halos kalahating minuto lamang po yung nangyari. Kaninang mga 1:39 a.m. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan ayon sa PVOX. Ngunit kung magsusunod-sunod na raw ang lava fountaining, ay posible itong itaas sa Alert Level 4. Hana Francesca Boragay para sa Bicol.ph.